All the highest response and exceeding power and glory belong to Jesus. Says Lord, palagpagan sa Pilipinas naman. Yang ibig sa Pilipinas ng Diyos, so ibig sa kadato, salamat sa tungkol ng Diyos na itagatay niyo na makapadayan sa bagay, pagsimba, pag-imayan kanya, o sa pagsugod, magkapatay. Dali ko kayo mga Diyos ang mula ng yes and the B, magbubuhat sa lahat ng siyot ng Diyos, Abraham, Diyos ng Jacob, Diyos ng Pentecostes, Diyos ng Israel, Diyos ng Santiago, Santi Church, Hallelujah, may gabi ng mga Jesus sa Diyos, laing gayon sa mga kinabi, na kami magandang mag-isipa mag-imayan mo, salamat kanimo. Hinatid ka, Diyos, mga pamanakanan mo, mag-guide ka na mo. Ikaw, Diyos, hallelujah, magbubuhos ng lang presensya, magadihog sa mga lang Espiritu, sa kanang Diyos. Kung sa mga Diyos, hallelujah, ikat sa pagsugod ng Diyos, sa Diyos, sa hallelujah, sa hallelujah, pagpaminaw sa Bible study ng Diyos, sa mga members mo kagaka, sa closing prayer, ikaw na Diyos na nasa ang taliwala, ikaw Diyos na pamanakan mo, ikaw magagayad ka na mo Diyos, hallelujah. Ikaw Diyos na kapupusin mo, gugmaw ka ro, every ka na mo nga. Kung sa Diyos, kasalawain sa mga kanapasan sa pulong ko, para tapos kayo sa mga pagdaing, kasi pag-imayan mo, salamat kayo. Kung ginagawa Diyos, ikaw magpapaan sa mga sikipulatian ka, masulat sa mga problema, punas na siya sa sikipulatian. Kung sa Diyos, hallelujah, hingin kami petisyon kami, kaya kami pasabi o Diyos, hallelujah. Ikanan ka na i-ampun isa rin sa lamatan, lamang madawat sa kamanagpaanan ng Diyos. All the heads are swallowed and saving power and duty belong to Jesus. Jesus we pray. Amen. Alay natin ni Beloved Mami, siya ang lead sa praise and worship. Praise the Lord, magabi sa tanan, atong Bible, atong buhay, ang galing na Diyos, sa mga ko, ang praise songs. Amen. Praise the Lord. Standing on the promises of God, my King, through eternal ages, His praise is free. Glory in the highest, I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, standing on the promises of standing on the promises they cut upon, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior is my all and all. I'm standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. I will give you glory. I will give you praise. Even to the night, I will give them glory. I will give them glory. I will give them praises. Every song I sing, I just want to pray.
purihin kita, Panginoon, sa'yo papurihan. Iparang sa iyong ganda na pagmamahal. Ikaw ang Diyos na nagbibigay at pagkakasal. Ikaw ang Diyos na pumagbigay sa kabuhay. Panginoon, sa'yo papurihan. Itarahas sa iyong ganda na pagmamahal. Ikaw ang Diyos na nagbibigay na pagkakasal. Ikaw ang Diyos na pumagbigay sa aking buhay. Panginoon, sa'yo papurihan. Itarahas sa iyong ganda na pagmamahal. Ikaw ang Diyos na nagbibigay at pagkakasal. Ikaw ang Diyos na pumagbigay sa aking buhay. Patuloy na pilitin mag-ialay, mag-ialay sa buhay. Patuloy na pilitin mag-ialay, pilitin na pilitin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat, mag-ialay, mag-ialay sa Diyos sa buhay. Awit ng pasasalamat,
Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to show the way from the earth to the cross. I dare to make from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Katapanan mo ang Diyos ko ngayon dakila. Ang pag-ibig ko'y wakas sa walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Pagpulit at sintay, iyan. Yes, Lord, ngayon mapagkayan na, lumalapit ka. Tatapanan mo, O Diyos, ngayon dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Pagpulit at sabayan ay bukas mo ngayon mapagkailan ka. Sa the splendor of the King, love and majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles
His voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirang na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong maayan ka. Lagi kong kasama, ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirang na kalooban, tulog mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam ko maayan ka. Lagi kong kasama,
puso ko ikaw ay at humiharap ang sa iyo ay sabibig. Hindi ko mapigilan na ika'y masalamatan. May tuloy mo na bilang sa buhay ko, Ama. Nabubuhay ang puso ko, ikaw ay sabibig. At humiharap ang sa iyo ay sabibig. Hindi ko mapigilan na ika'y masalamatan. May tuloy mo na bilang sa buhay ko, Ama. May tuloy mo na bilang sa buhay ko, Ama. Noong himaya sa langit sa yuta, Tunan, O Diyos, kaniwalaan. Ikaw puno sa tuma, na wala'y katapusan. O Diyos, sa mundo ang gumamo. Ginoong Diyos, ay gumamo sa tanan. Tapos ang Panginoon sa tao Diyos, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us away from evil. For thine is the kingdom and
Praise, glory, Lord, power, thanksgiving in mind belong for years to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang kapayapaan, kadakilaan, pag-ibig ng ating dakilang Diyos, pagmamahal, mga panalangin, ay sumasa atin sa gabi ito po. Amen. Amen. Praise the Lord. Kalabagan natin ang Pilipinas. Thank you, beloved instrumentalist. Beloved songwriter, beloved mami. Salamat sa pagbilang ng Diyos. So, dadago ba tayo sa ating Bible study? Ang ating pong Bible study ay sa Book of Matthew po, mga naman. Kindly open your Bible in Book of Matthew, chapter 10. Verse 40 to 42. And then verse 25 to 31. Mga katimpal, reward. Yan po yung ating paksa, unang paksa natin. Verse 40 or versikulo 40. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At
At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa kanyang pagkapropeta ay nakakatanggap ng gantimpalang na ayon para sa isang propeta. At ang tumatanggap sa matuwid na tao dahil sa kanyang pagkamatuwid ay makatanggap ng gantimpalang na ayon para sa matuwid na tao. At ang sinumang magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak kung tagasunod ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Kung siya may ibot sa buti, anong ibig sabihin? So, ito po'y nagsasaad na magkaroon tayo ng aside sa gantimpala, pag tayo ay tumanggap sa Diyos, of course, meron tayong gantimpala. Kasi kapag tumanggap ka sa aking dakilang Diyos, lagi natin sinasabi na kapag ikaw ay nagpupuri mo pagpasalamat ng dadakila sa aking dakilang Diyos, hindi po yan, ang benepisyo niya ay hindi para sa ating dakilang Diyos. Hindi kasi mawawala ang pagka-Diyos ng Diyos. Diyos na siya, wala nang mawawala sa Kanya. At wala na din siyang kailangan pa. Sino ang may kailangan sa Kanya? Tayo po ang naman. Kaya kapag tayo ay tumanggap sa Diyos, nagpupuri, salamat at nagkila, yan po yung lagi natin sinasabi, magkakaroon po tayo ng benepisyo. Tayo din po ay tatanggap ng mga pagpapala dahil sa ating pagpupuri, salamat at nagkila, pagkagal sa ating dakilang Diyos. Yan po yung ibig sabihin at lagi natin sinasabi po yan, na ang ating pagpupuri ay para sa atin, hindi para sa Diyos. So, gantimpala, lagi po natin sinasabi. Aside sa gantimpala, kailangan natin tanggapin. Aside sa Diyos, siyempre tanggapin natin ang Kanyang sugo. So kaya sabi niya, ang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. So ibig sabihin, kailangan nating tanggapin ang inutusan ng Diyos. Diba? Dito kasi ang inutusan ng Diyos dito ay ang 12 apostles. Kaya sabi niya dito, ang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. Hindi kasi pwede na paano mo tanggapin ang Diyos kapag hindi mo tatanggapin yung sinugo ng Diyos. Kasi paano ka naman maniniwala sa nag-utos sa Kanya kung ang inutusan, ang kaharap mo ay hindi mo pinapaniwalaan. Yan po yung hindi napapansin ng mga maraming mananampalataya. So, pero sa ibang mga malaking mga relihiyon, baliktad naman, mas pinapaniwalaan nila yung
sugo, yung nagpa-asip na sugo, tulad ng sa Israel, yung mga pinanaro natin, na yung mga Levita, yung mga pari, yun yung pinagpalawalaan nila, higit sa Diyos. Kaya sabi ng mahal ng Panginoon, di ba? Yung umibig sa kanyang magulang, higit sa kanya, umibig ng kanyang anak, higit sa kanya, ay hindi nararapat sa kanya, sa Panginoon. Yan kasi yung nangyayari. Higit nila pinapaniwalaan yung as if lingkod ng Diyos kaysa Diyos. Dito kasi, kung pansinin nyo, minimum lang yung pagtiwala mo sa sugod ng Diyos, minimum lang. Ibig sabihin, bakit ka nagtiwala sa Kanya? Limited to that point na siya ay inutusan ng Diyos. Hanggang dyan lang. Huwag na yung lahat na sasabihin niya, lahat ng, kumbaga, parang na siyang Diyos sa iyo. Yan yung nangyayari kasi ngayon. Yan yung nangyayari sa mga Levita noon, mga pari, kaya nagalit ng Diyos. Yan po mga minamahal. So, minimum lang ang pagtanggap mo sa utos sa inutusan ng Diyos. Kumbaga by meditation, hanggang doon lang na i-recognize mo siya, tinanggap mo siya bilang inutusan ng Diyos. Yan po mga minamahal. Pero marami din talagang hindi gumagala. Hindi gumagala. Paano mo naman tanggapin ng Diyos? Paano naman paniniwalaan yung mga sinasabi ng sugo sa mga salita ng Diyos kung mismo ang inutusan ng Diyos ay hindi mo kinikilala? Yan po mga ngayon. Pero hindi po to the point na gawin mo pagdasalan mo. Yan po mga minamahal. So, sabi dito, ang tumanggap sa isang propeta dahil sa kanyang pagkapropeta ay makakatanggap ng gantimpalang na ayon para sa isang propeta. So, dito nga mga minamahal, pagtanggap lang sa propeta ng Diyos, makakatanggap siya ng naayon sa propeta ng Diyos. So, kumbaga, kung ano yung itinanggap mo, anong ibig sabihin mga minamahal? Yung habag at awa ng Diyos ay matatanggap din nung tumanggap sa propeta ng Diyos. Yan po mga minamahal. Kung ano yung natatanggap ng propeta ng Diyos, ganun din yung matatanggap ng tumanggap sa propeta ng Diyos. Kung halimbawa nakatanggap ang propeta ng Diyos ng mapupala dahil sa kanyang pagkilala sa Diyos, yung tumanggap sa propeta ay magkaroon din ng gantimpala ng mga pagpapala. Yan po mga minamahal. So, take note po nito kasi hindi na parang nakakaligtaan ito, no? Na kailangan mong tumanggap, kailangan mong tanggapin ang inutusan ng Diyos. So tayo dito,
bilang propeta ng Diyos, bilang propeta ng Diyos sa uling araw, dapat tanggapin ninyo. Kailangan tanggapin ninyo. Kasi kapag hindi nyo tanggapin, hindi nyo rin tinatanggap yung nag-utos sa akin. Ayan po mga. So kapag tinanggap nyo ang intusan ng Diyos sa uling araw, tulad ng sinabi ng Ama ni Jesus, matatanggap nyo rin yung naayon kung ano yung natatanggap ko sa Diyos. Yan po ang kami. Kasi nandiyan yung promise. Pero kapag hindi mo na-respeto, hindi mo tinanggap, hindi mo rin tinanggap ang ating dakilang Diyos. Kaya paano mo naman matatanggapin yung mga aral. Kaya minsan, ang maraming mga tao na nakikinig lang, pero hindi kasi nila tinanggap yung nagsasalita, no? Na inutusan ng Diyos. Kaya nagiging walang silbi yung pakikinig, walang silbi yung mga salita, no? Na naririnig nila. Ganun po yan mga minamahal. So, kailangan mayroon pong kumbaga pagtanggap. Kasi kapag walang pagtanggap, magiging useless ang mga salita. Kasi hindi mo tinatanggap yung inutusan ng Diyos. So, hindi mo rin tanggapin yung salita. Yan po mga minamahal. So, sayang. At dito sa 25 hanggang 31, ang dapat katakutan. Idudugtog natin ito mga minamahal. Sino ba dapat katakutan? Kasi masyadong naikli yung ating dalawang verses. Idudugtog natin ito. Ang dapat katakutan. Sino ba ang katakutan? Sino ba ang dapat katakutan? Kaya huwag kayong matakot sa mga tao, sapagkat walang natatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Sino po yung tinutukoy ng mahalaga ng Jesus dito? Yung pong umusig sa kanila, yung mga Parisiyo, mga tagaturo ng kautusan. Yung kautusan na nagiging tradisyon, utos lamang ng mga pari, hindi galing sa Diyos. Yun yung mga inuutos sa iyo, yung mga tinuturo nila. Pinapalitan nila yung turo, yung mga salita. Yan po mga minamahal. Kaya sabi dito, sinabihan niya yung mga kanyang tagasunod, huwag kayong matakot sa mga tao, sapagkat walang natatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Ibig sabihin, ano yung mga kalukuhan ng mga pari, ng mga libita, at mga ngaral ng kautusan ng tao, kasi hindi sila mga ngaral ng kautusan ng Diyos, hindi mga ngaral sa kautusan ng tao. Human rules, yung mga tradisyon ng Israel na ginagawang as if salita ng Diyos ng mga libita. So yan po kami naman. So,
nabubunyag yung mga lihim. Ano yung kasamaan, ano yung kawalang-hiyaan ng mga Levita, ng mga paring Levita, no? Ay mabubunyag, mahahayag. Sila po yung pinapatutulan dito. Hindi po tayo, ito po yung wala, hindi pa pinanganak. Sila po yung mga Pariseo, mga. So, ang mga bagay na sa inyo kulang sinasabi ay sabihin ninyo sa lahat. At ang mga ibinulong ko sa inyo ay ipamalita ninyo sa mga tao. Kaya mayroong maraming mga salita na mahalaga ng Jesus na hindi makikita dito sa Bible. Hindi po nakasulat lahat. So, huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Kaya sa pagpamalita sa mga aral ng mga Jesus, yung utos na ipamalita ay sasabihin, yung mga sinasabi ng mga Jesus. So, magkakaroon talaga ng pag-uusig. Magkaroon ng pag-uusig. Kaya sabi ng Jesus, huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katakutan ay hindi sila, kundi ang Diyos. Bakit? Sabi dito, ang tao ay may kakayahang pumatay lamang ng katawan. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin. Ang katawan. Kasi ang katawan na ito ay hindi naman ito forever. Kaya sabi ng mga Jesus, yan lang naman ang kaya nilang patayin. Kaya huwag kayong matakot. Pero tayo, kasi takot tayo pamatay. May mga tao hindi takot pamatay. Maliban na lang kapag na-influensyahan na ng maraming problema at drugs o kung ano pa man. Kaya kumbaga sila na mismo, yung mga suicidal, yun yung mga hindi nakakilala sa Diyos. Kasi kahit na anong laki ng problema, kung isipin mo kapag nakilala ka sa Diyos, bawat problema ay lumilipas. Yan po mga amin. Kumbaga, ako nga, kapag halimbawa, naka-encounter ako ng problem, ang wisdom ay nagtuturo sa akin na kumbaga, para hindi burden, isipin mo na bakit ako pagtutuunan ng pansin niya. Ang pagtutuunan ko ng pansin ay ang pagpupuri na lang sa ating dakilang Diyos. Kundi kaya pagpataas sa ating dakilang Diyos. Kasi useless eh. Isipin mo na isipin yung mga negative. Makakapit ko sa iyong heart yan. Kaya, yan. So,
Kung marami kang problema, huwag mo nang isipin niyang problema. Ang isipin mo na lang, ikaw ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Paano mo papurihan ang ating dakilang Diyos? Yan. Doon mo na lang yung pag-abalahan mo lang na lang yung pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Yan po mga naman. Kasi kahit ang problema, kahit ang laki ng problema mo, ang laki ng problema yan eh. Nandiyan na yan. At walang kang magagawa. Isipin mo na iisipin yan. Makakapit ko sa iyo. Pero kapag hindi mo pagtutunan ng pansin yan, ang pagtutunan mo pansin ay ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Yan po mga minamahal. Kaya yan yung wisdom na ina-apply ko, iniisip ko. Hindi ko na problemahin yan. Ang dapat ang gawin ay magpuri sa ating dakilang Diyos. Yan po mga minamahal. So, daming problema kasi. Kung lahat na lang ay problemahin mo, ay hindi ka naman magpuri sa ating dakilang Diyos. Kaya, kaysa mag-isip ka ng kung ano-ano, ang isipin mo lang, magpuri sa ating dakilang Diyos. Pagpagalan ng dakilang Diyos. Kaya po mga minamahal. Kasi, walang talo dun eh. Kapag mag-isip ka ng maraming problema, talo ka lagi. Wala kang panalo doon. Yan po mga minamahal. So, pag nagpupuri ka sa dakilang Diyos, pati problema, mawawala. Yan po mga minamahal. So, katawan lamang ang kaya nilang patayin. Pero mayroong Diyos na dapat katakutan. Pero yung tao hindi dapat katakutan. Kasi, itong katawan natin, mamamatay talaga ito. Kahit ano bang haba yung buhay ay mamamatay ka talaga. Yan po ang gawin naman. Kasi, yan po yung nature ng tao. Kaya nga, pag pag-aralan mo yung Book of Ecclesiastes, dyan sinulat ni Haring Solomon, yung kanyang mga obserbasyon. Meron pa sinasabi siya na ang mabuti sa tao ay magsaya, kumain. Yan po mga naman. Kasi walang saysay ang buhay. Parang meaningless. Wala. Nung sabi niya. Kaya kumain ka na lang, hindi masaya. Gumawa ng mabuti. Yan lang yung sinasabi niya. Diba? So, pagtuunan mo ng pansin, kung ano yung, diba, magpapayaman ka, sabi niya, hindi naman ikaw ang makabenepisyo, ibang tao, kasi lilipas ka. Totoo naman. Tapos, pag-awayan pa din yung mga heirs, mga walang hiya. Hindi na nga sa kanila, sinunod lang nila. Magiging masama pa sila sa kanilang
kapwa, sa kanilang kapatid, sa kanilang relative. Kasi hindi na kontento. Binigyan na nga, meron na nga pamana, diba? Na wala silang kumbaga, wala silang ginawa, tumating yan, mana galing sa mga magulang, pero nagiging cause pa ng matinding problema at kahayupan. Yan po mga men. So, kasi hindi na intindihan na ang tao ay may kailangan ng buhay. Ang tao ay pagka nasa mataas na edad mo, useless na yung mga masasarap na pagkain mo na yan. Ang kakain mo na lang ay mga root crops, mga gulay. Kasi kapag kumain ka ng kumain ng kung ano yung mga pinapasarap, mga processed foods, baka titirik ka. Pag gusto mong umaba yung buhay mo, sundin mo yung inutos ng Diyos tungkol sa pagkain. Sundin mo yung mga sinasabi ng Diyos tungkol sa pagkain. Kasi siya yung nakakaalam sa atin. Siya yung gumawa sa atin. Kung balikan natin ang book of Genesis, ang pwede lang natin kainin ay mga butil at mga prutas. Yan po mga. Pero dahil hindi nasunod sa mahabang panahon at linuloko tayo ng mga nagnenegosyo, pinapaniwala tayo ng mga kasungalingan, ito'y nagbibigay ng kalusugan sa katawan, mga advertisement, lumalakas ka nito. Pero yan pala yung mga lason sa katawan ng tao. Pinapasarap, pinaprocess, pinapasarap para maging anit ang tao sa kakainom o kakain, o bang bili ka ng bili sa kanilang produkto. Pero yun naman pala ay lason sa iyong katawan. Diba? Pinapaniwala tayo ng mga kasungalingan. So, mga organic foods, yun ang dapat natin kainin. Kasi yun yung kalooban ng ating natinang Diyos. So, yan. Sabi dito, sa halip, matakot kayo sa Diyos. Bakit? Mayroong hindi magawa ng tao na magawa ng Diyos. Sabi dito, na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. So, dalawa ang pwedeng gawin ng Diyos sa iyo kapag ikaw ay walang takot sa Diyos. Pag walang takot sa Diyos ang tao, siya ay, of course, namumuhay ng walang pakialam sa mundong ibabaw. Kaya na yung nangyayari sa ating mundo ngayon. Dahil sa mga walang takot sa Diyos. Yan po mga kaibigan. Pero tayo, natatakot sa Diyos kasi ang Diyos ay may kakayahang puksain ang katawan natin at ang ating kaluluwa doon sa impyerno.
So, ang Diyos ang dapat nating katakutan. Hindi ba napakamura ng halaga ng dalawang maya? Pero wala ni isa man sa kanila ang nahuhulog sa lupa nang hindi ayaw sa gustuhan ng iyong Ama. So, totoo nga naman, yung mga maya, ibon, yung maya, maliliit lang sila. Pero pinapakain na natin dakilang Diyos. Nalagaan na natin dakilang Diyos. Wala silang, kung isipin mo lang, walang halaga na. Pero sa akin dakilang Diyos ay mahalagang mahalaga. Kasi bawat creation, bawat kung ano man na create ng Diyos, ay siyempre mahalaga sa Diyos niya. Kaya sabi dito ni Jesus na, mas lalo na kayo maging ang bilang ng inyong mga buhok ay alam ng ating dakilang Diyos. Kaya huwag kayong matakot dahil mas mahalaga kayo kaysa maraming maya. Yan po ang so, huwag tayong matakot. Ipangaraw ang katotohanan. Kahit sino ang makarinig, basta nasa katotohanan tayo, hindi dapat tayo matakot. Kasi nga, ang tao ay hindi nakapaksa ng ating kaluluwa. Mas matatakot tayo sa Diyos na nakapaksa ng katawan natin at ng ating kaluluwa. Ayan po mga. Ulitan natin ang dakilang Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There's no one else. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles
na. Daling mo na mga Diyos, mga bataan. Magbuhat sila sa Diyos amang Abraham, sa Isaac, sa Jacob, Diyos with Pentecost, Diyos na Israel. May gabi mga aming pinakamahal na mga sponsors. Salamat sa Diyos sa mga pulong na mga napatilimugan. Hinawag sa Diyos nga din at inyong na ikaw at sus ang mga nagkasingkasing ang pinamagamit sa pagkinabihiuyon sa pagkuto. Mapadasig, mapalikon, mapadugang sa pagsalit at kinimo. O mga tundugan namin sa pagkinabihiuyon kinimo, pagsalit ang kabubutan. Today sa gabi sa magiging bahay, pag-describe, pag-espituay, pag-pamilya, church, pag sumatawang sa palibot ka, tayo kay Pasante Diyos. O ginawang Diyos nga pasalaw mo kami sa mga kalapasan, sa pulong buhat o naman. Hallelujah. Gigit mo kailangan sa huwag naman natin, pagtama ko sulting mo ng masingkas at mga kailangan. Talagaan ka naman Diyos sa bawang tayo ng Diyos naman. Tagawag chance na lahat kanimo, lugway man kinabihid, sige kamiligo na kami. Gagawin ang sa lahat kanimo. Kung sa Diyos, sa Malia, inati ka Diyos padahan sa pag-amping proteksyon ka namo, pag-ayos ng sikapatian, pagsulbat sa mga problema sa sikapatian. Pagbalala ka Diyos tagpo sa mga pinangalan ng Diyos. Pagbalala ka tuwag sa mga pag-aampok ka. Ay kami pasagli ang Diyos, hindi wala kami mo kung na ikaw. Higdahan ka ang iampok isalik mo sa mata. Lamang madawat sa kamalang paan ng Diyos. All the heads and so on and receiving power by glory belong to Jesus. In Jesus we pray. Amen. Praise God. Salamat sa mga Diyos o dadako tayo sa ating bibigay ng memory verse. Atong tawag ko si Beloved Angel sa aming magbigay ng memory verse. Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Sirach 12 verse 21. Don't be too sure of yourself and that praise those who lead. Isaiah chapter 26 verse 3. You will keep on perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you. Psalms chapter 27, verse 1. The Lord is my light and my salvation. I fear no one. The Lord is my strength. I will never be afraid. Amen. Verse. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Matthew 6:33. Salamat sa pagiging Diyos o salamat sa kataugan na hindi ang tagawag ka nato sa atong simba sa pagiging Diyos. O
O salamat nga iyang gipabaw ni mga tagnaa. O salamat sa paghiusa sa atong Ginoo sa panibahang karon. Salamat sa pag-aming proteksyon sa pag-travel sa beloved children, beloved mami, gikan sa syudad. O pag-aming proteksyon sa mga pagpapala, material, physical o spiritual ngayang gihatag diri tanan. O ginawa mga pinigtanan na ihatag ni buo sa atong buhay diri ka Dios sa matag adlaw sa atong kinabuhi. O ginawa mga banta sa buhay ni Dios di buo kini sa atong pagkatulog o ipamatina sa sinusunod tagon ngaliw sa diskresyon at talog ng pinatang kasakitan o padayon ang apingan sa buhay ni Dios. Ugmas itong panimbakon na dasigon ka na sa tubig ng Diyos. Amen? O kita mag-biya sa itong pag-time, pag-simple, pag-imahin, pag-salamat sa tubig ng Diyos sa Allah Diyos ng kinabigin. O atang-atang ni beloved Sir, siya muna sa itong closing prayer. Praise the Lord, there's isang kagabi sa mga Lord, sa mga kagabi sa tibok, kagabi sa panibago Lord, sa mga kumitang strength Lord, pag-amin ko dahil masiman Lord, kasi masuwas ko mga Lord, sa mga kagabi sa Lord. Kami na sa Balag Lord, nasa Lord, kung ini mga tisos mo, ano kasing-kasing Lord, nasa Lord, kung ini mga ilos ng pagpatuloy. Lord, yung lugar sa Boca Beers, Papatos sa Wheeler, Biyan, Pamihan, yan sa ibig press mo sa mga discussion at kita Lord, o sa ibig kami ipong sa pangutang Lord, o nasa Lord sa mga kansa. O kita yung sa mga prisons right ang buwan sa away, kasas ng sa ulo, o sa pa, kasas ng sa usikon, kailan, kumabog ka, kasas ng sa ulcer, yung mga kardis, cancer positive and tuberculosis, kasas sa glukong matrap, kasas sa tonsil gingivitis, kasas sa buko-buko, kasas sa kisipikotas lawas, kasas sa pambatis lawas, pati bulan, pati ng pangingin, kasas. Jesus saved, Jesus healed, Jesus found life and dance in His word. Jesus is a shepherd who shall not take care of the disease. All the grace, the Lord, and the purpose and receiving belong to Jesus. In Jesus' name, pray and bless. Good times and shout hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.